pagsisimula ng taon, muli na namang kikilos ang Bureau of Internal Revenue para siguraduhin tama at patas ang pangongolekta ng buwis. Ngayon naman, alamin natin kung paano nila yan gagawin kasama si Attorney James Roldan. Good morning, sir. Good morning. Good morning Good po. morning, boss. Good morning po. Good morning sa inyong mga tagapanood. Okay, so sir, simulan natin. May bala kayong mag-hire ng additional na lawyers and CPA for BIR this year. So, ano bang specific na task na gagawin nila? Well, itong karagdagan na mga empleyado na madadagdag sa ating BIR, sila ay tutulong sa mga trabaho ng BIR na pag-audit, pag-iimbestiga at pagkokolekta ng tamang buwis. Kaya yung mga kailangan din natin ng yung mga CPA diyan sila nakafocus sa pag-audit, pag-iimbestiga at pagkokolekta. Pero yung mga abogado naman na dagdag ay tutulong sa ating mga kaso sa korte at tutulong din sa pagpapatupad ng ating batas sa buwis. And Attorney, ilan po yung mga openings ninyo para sa mga abogado at CPA? Mga 6,000 ang nadagdag. Siyempre, susubukan natin yan punuin as soon as possible. Pero hindi yan mahirap yan kung within the year. So baka over the next few years, i-fill up natin yung mga vacancy. And so, nangangailangan tayo ng additional na manpower. Does this mean na lumalaki yung nakokolektang tax ng BIR? Ang aming projection, yes, tataas ang ating collection. Dahil ang pagkokolekta ng buwis labor intensive. Kailangan mo ng tao para episyente ka sa pagkokolekta ng buwis. Kasi sa pag-audit ng taxpayer, yan ay mabusisi, matrabaho. Kailangan mo ng kokolekta yung dokumento at aaralin mo yan. Kaya kung gusto mo maging efficient sa pag-iimbestiga, kailangan mo ng manpower. At yan ang maitutulong ng dagdag na empleyado para sa BIR. Kaya kapag nagdagdag tayo, sa tingin ko tataas ang ating collection. At meron rin po kayong kampanya para sa patas na koleksyon. Kamusta naman po ito? Yan ay tuloy-tuloy naman. Yan ay sa pamamagitan ng pagpapatupad ng ating tax law. So ito yung through enforcement, paghahabol ng mga tax evader, at pag-i-improve ng mga proseso natin sa BIR. And sir, medyo balik tayo, no? Tumataas yung ating collection ng taxes. Is this because of the stronger economy or dahil ba to sa stronger na campaign against tax evasion? Ano po bang causes nito? I think dalawang bagay. Tama, nandyan nagiging factor yung pag-improve ng ating ekonomiya, kaya tumataas ang ating koleksyon. Pero nag-i-improve din ang ating koleksyon dahil sa improvement sa tax administration. Sa paghabol ng mga tax evader, pag-i-improve ng mga proseso. Ang magandang tignan dyan, yung ating economy nag-grow by less than 10%. In the last report, mga 7%, which is the best among Asian countries. Pero ang ating tax collection, more than 10% ang growth. So, ang masasabi natin doon, kaya double-digit growth ang collection is because of improvement sa ating tax administration. And alam ko po, like last year, magaganda rin po yung pagbibigay nyo ng impormasyon sa mga tao because you also held seminars. I remember kasi one time dito sa mga PBA players kasi medyo complicated ang kanilang pagbibigay ng tax na nagbigay rin ng BIR ng seminar para sa kanila to learn more. Yes. So, Attorney, what would you say are some of the biggest achievements na nangyari sa BIR ng 2013? I think biggest achievement-wise, ang pinakamalaking achievement, yung pag-increase ng collection natin by more than 10%. Ito ay considering the number of natural calamities that affected the Philippines and our economy. Bagamat yun, tumaas pa rin ang ating collection. Abot tayo to close to 1.2 trillion, our second consecutive trillion peso collection year. And this year, ang ating collection target is nasa 1.3 trillion. And I believe that we have, since we're beginning the year, at mukhang madadagdagan tayo ng tao, then yung ating collection target of 1.3 trillion will be very achievable. And sir, bukod sa pag-hire ng additional na lawyers and accountants, ano pa bang steps ang
gagawin ng BIR to ensure yung fair na pagdating sa pangongolekta ng ating taxes? I think isa dyan is, although mag-hire tayo ng dagdag na tao, yung mga existing natin na tao, meron din tayong tuloy-tuloy na training dyan para tumaas yung kanilang capacity. Kasi part of that, yung part of being fair in collecting is also making sure that our personnel are updated, are competent. At the same time, yung pag-educate din ng taxpayers, importante rin yan. Kasi pagka both ang BIR at ang taxpayers ay well-versed sa ating tax laws, our tax regulations, then magiging maganda yung ating collection. For 2014, meron po ba tayong in-expect na talagang improvement in terms of technology na ginagamit as well as yung mga facilities? Yes, as far as IT projects, yan ang isa sa mga malalaking initiative ng ating commissioner. Ang isang malaking project ng BIR ngayon, yung pag-overhaul ng ating tax information system. Yan yung main database ng BIR. Yan ay may malaking project na ongoing. Pag yan natapos, well, mas maganda yung pagkokolekta ng data at yung data na yan makakatulong sa ating tax administration sa pagiging efficient sa kanyang collection. So sir, you mentioned tax information system. Can we elaborate? Is this online or ano ba? This is for internal use of the BIR. Ito yung system na ina-access ng ating mga district, mga collection officers, mga revenue district offices. Kasi dyan naka-house yung mga lahat ng data ng ating mga taxpayers. At dyan din pumapasok yung mga collection data. So, pagka marami kang data regarding collection, malalaman mo yung mga trends sa collection, makapag-focus ka ng resources on certain weak areas, makikita mo rin yung demographics ng iyong taxpayer, so makaka-adjust yung tax administration para mas maganda yung serbisyo sa ating bayan. Ini-expect po ba na mag-complete to within the year? I think so. Ang ating projected timetable, I think, will be within the year. So sir, a while ago nakikita natin sa ating support video, no, mayroon tayong videos ng mga ilan nating kababayan na pumipila para mag-file ng kanilang income tax return. And marami sa atin hindi nakakalam. Isa ako sa mga pumila para mag-file niyan last year. So since we're improving on our facilities, we're having additional manpower, magiging mas easy-breezy po ba yung pag-file ng income tax returns this year? Yes, I think one way na is magpapaalala tayo mas maaga pa lang. Kaya nagkakapilahan, medyo naghahabol yung iba nating mga taxpayer pag malapit na sa deadline. Yes, nagdadagdag tayo ng mga proseso. One is through the use of IT. Meron tayong electronic system. Sana eventually this will be expanded para imbis na pumila ka, electronic filing and payment system ka na lang. Siyempre, well, yun nga, mas maganda pa rin na mag-agahan yung pagpa-file. Siguro kakatapos na ng 2013, isingit ko lang yung pagpapaalala. Dapat nag-uumpisa na ang ating mga kababayan maghanda para sa April 15 filing. Tapos na yung 2013. So, dapat yung ating accounting, i-close na natin yung books, nag-inventaryo na tayo at the very least para makapag-ready na tayo ng ating income tax return for April 15, 2014. I guess sakit talaga natin yan eh. No? Yung sabihin natin, bukas na lang, hanggang last day na pala. So, kailan po ba pwede magsimula mag-file? Ngayon pa lang pwede na As early as Kaya now. lang ang nagiging constraint na lang, hindi pa ready yung information na ilalagay sa loob ng tax return. Kaya siguro, porsigihin na muna yung pag-liquidate, pag-accounting, para nga as early as possible, kahit na next week, kung ready na, mag-file na ng income tax return na pertaining to 2013. So sir, ulitin natin, as early as now, mga boss, pwede na mag-file. And then deadline is April 15? Yes. Okay, so yan. So para hindi na tayo sumama sa mahabang pila, tayo rin, Mag-set Carla. na tayo ng example. Next week. Oh, next week. Tayo din. Simulan na natin. Okay, so sir, meron na lang po ba tayong message para sa ating mga boss na nanonood sa kanilang mga bahay? Well, ang ating usual message,
aralin natin ang ating tax laws, rules and regulations para masundan natin ito. Maghanda tayo para mag-file ng mas maaga. At paalala lang na ang BIR ay pursigido sa paghahabol ng mga tax evaders. So kung kayo ay may pagkukulang sa ating mga pagbayad ng buwis sa mga dating taon, bayaran nyo na yung inyong pagkukulang kaysa maabutan pa kayo ng Run After Tax Evaders program ng BIR. Okay. Hey. So yan, meron na silang bagong programa. Anyway, thank you sir. That was Attorney Roldan from BIR. Salamat po. Maraming salamat po. Salamat po.